Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Muling tumayo si Ella mula sa sofa sa ikapitong pagkakataon. Nagtungo siya sa bintana at sinilip kung dumating na ang kotse ni Ramon, ang kanyang asawa. Napabuntong hininga siya. Alam naman niya na kung dumating na ito ay maririnig niya ang ugong ng sasakyan nito. Ngunit hindi niya maiwasang tumayo maya't maya. Sinipat niya ang wall clock. 11:00 na ng gabi. Muli siyang bumalik sa sofa na parating piping saksi sa araw-araw niyang paghihintay sa kanyang esposo. Gabi-gabi ay pinananabikan niyang makita si Ramon. Buong araw ay napupuno ng kasiyahan ang kanyang dibdib na sa pag-uwi nito ay sasalubungin siya ng halik upang mabigo lamang sa pag-uwi nito. Araw-araw sa kanyang paggising ay nakangiti siya. Ngiting puno ng pag-asa. Tuwing hapon, siyang nagluluto ng hapunan para kay Ramon. At bago mag-alas 7 ay nakahanda na ang lahat. Nakapaghain na siya, napuno na niya ng bagong pitas na bulaklak ang mga flower vases, nasindihan na ang barong-barong ang ibang mga batang lalaki. Ngunit hindi si Ramon. Aminin mo na, Ramon, natatakot ka, kantyaw niya rito. Hindi mariing tanggi nito. Wala yan. Kaunting daplis lang yan, mayabang pang sabi nito. Ay sus, bakit putlang-putla na ang mukha mo? Natatawa-tawa na siya. Akala mo lang yon. Yakang-yaka yan, wika nito habang bahagya ng nagkulay berde ang dila sa kakanguya ng dahong bayabas. Tawa lang siya ng tawa. Bakit ba nandito ka? Maninilip ka lang yata Umuwi ka na muna, sabi nito. Hoy! Hindi ako maninilip, no, ingus niya. Dinala ko lang ang hasaan ng tatay dahil naiwan niya, katwiran pa niya. Ba't hanggang ngayon nandito ka pa? Nakatalikod naman kayo, Bakit ba gusto mo akong pauwiin? Ayaw mong makita kitang umaatungal, pang-aalas ka niya. Gamit ang ikinuyom na kamao ay dinibdiban nito ang sarili. Ha? Ako, aatungal? Ibahin mo to. Hinigit nito ang shorts at sinilip ang nasa loob. Magiging binata na ako, Ella. Maliligawan na kita. Piksi niya. Totoy, ikaw na, singit ng kanyang ama. Huwag kang titingin, nakangiting bilin pa sa kanya ni Ramon. Paano kung gusto kong tumingin, nanunuksong tanong niya rito. Hindi pwede. Nakitaan mo na ako. Di bago kita maligawan. Ano ka mo, Ramon? Liligawan mo ang dalagita ko. Lika nga ng mabistahan, tila nananakot na sabi ng kanyang ama kay Ramon, pagkatapos ay ibinaon ang balisong sa isang kahoy. Taas noong lumapit si Ramon dito. Kung natakot man ito sa ginawang iyon ng kanyang ama ay hindi halata. Hinigit ng matandang lalaki ang shorts nito. Naitakip niya ang kamay sa mga mata, ngunit iniawang din naman ang mga daliri. At dahil mahaba naman ang t-shirt nitong suot, ay hindi rin niya nasilayan ang pang-upo nito. Napahagikik na lamang siya habang tila dinadarag ito ng tatay niya. Palabiro ang matandang lalaki at mahilig mangantyaw sa mga kabataang nagpapatuli. Marahil ay upang alisin na rin ang takot ng mga ito. Kitang-kita niya nang hasain ang tatay niya ang balisong habang nakatingin lamang ito sa mukha ni Ramon. Hala, itaas ang kamiseta, utos nito. Kahit nakatalikod si Ramon ay nakita niyang itinaas nga nito ang suot na t-shirt. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang puwit nito. Napahagikik siyang muli. Liligawan mo kamo si Ella ko, patango-tango pang wika ng kanyang ama. Tatanggunding, dahan-dahan po ang paghawak, narinig niyang sabi ni Ramon. Ikaw naman ba ay matapang? Matapang na matapang po ako. O, tingala, utos ng ama niya. Tatanggunding, kaunting ingat lang po, pakiusap nito sa bahagyang huminang tinig. At ano naman ang akala mo sa akin? Hindi naman po sa ganoon. Nguya ng dahon. At nang tila nadurog na ang dahon sapagkat matagal na iyong minunguya ni Ramon, ay kumuha pa ito ng ilang dahon sa isang tabi at isinubo. Ngayon, ikwento mo sa akin ang plano mo sa dalagita ko.
Liligawan ko po si Ella. May ipapakain ka na ba? Wala pa po pero hindi pa naman po kami magpapakasal. Dapat. At wala rin namang magkakasal sa inyo. 10 taon pa lang itong si Ella. Ikaw ba'y ilang taon na, Ramon? 13 taon gulang na po. Masipag ka naman ba? Alam po ninyong masipag ako, puno ng katapangang sabi nito. Tatanggunding, dahan-dahan lang po, anito pagkuan. Akala ko ba matapang ka? Tutuliin pa lang kita, nanginginig na yata ng tuhod mo, Toy. Hindi naman po. Medyo matalas lang po kasi ang balisong at baka dumaplis ng kaunti sa aray ko po. Takbo sa tubig, utos ng kanyang ama kay Ramon. Dali-dali itong tumakbo sa dagat at muling nag-aray ko po. Hagikik siya ng hagikik. Tama na iyan, anang ama niya. Lumapit na muli si Ramon. Idura ang dahon. Tumalima naman ito. Ilang sandali pa ay nilapitan na siya nito, suot na ang maluwag na shorts. Nabinyagan na ako, Ella, pagyayabang pa nito. Aray ko po, panggagaya niya sa sigaw nito. Wala yon, sabi nito. Medyo natakot lang ako. Pero hindi naman talaga masakit eh. Halika na, sabay na tayong umuwi. At ganoon nga ang nangyari. Idinaan siya nito sa barong-barong nila saka paika-ikang nagtuloy sa duluhang bahagi ng isla kung saan naman naroon ang barong-barong ng mga ito. Ang Patrial ay isang maliit na isla sa norteng bahagi ng Pilipinas. Nahuhuli sila sa sibilisasyon sapagkat tila nalimutan na ng gobyerno ang kanilang lugar. Wala silang kuryente. Madilim ang gabi sa Patrial maliban sa mataas na lighthouse ilang metro ang layo mula sa Pampang. Ipinatayo iyon ng mga Inevilla, ang mayamang pamilya na siya ring nagpo-provide ng gas at generator upang patakbuhin iyon. Bukod sa lighthouse, tanging ang mansyon ng mga Inevilla na nasa pinakamataas na bahagi ng Patrial ang tanging makulay ang paligid sa gabi. Tanaw na tanaw iyon mula sa ibaba ng isla. Nababakuran iyon ng napakataas na bakod. Tila iyon palasyo, tinitingala ng lahat. Kulang ang sabihing mayaman ang mga Inevilla, mayamang mayaman ang mga ito. Ang Inevilla Group of Companies ay pag-aari ng pamilyang ito. Ang mga Inevilla rin ang nagpatayo ng paaralan sa kanilang isla. Ayon sa guro ni Ella sa history, ang mga Inevilla raw ang itinuturing na ama ng Patrial. Panahon pa lamang daw ng mga Kastila ay ang mga ito na ang nauna sa lugar na iyon. Ang kauna-unahang alkalde ng Patrial ay isang Inevilla, ang ikalawa't ikatlo ay pawang mga Inevilla rin. Maging ang kasalukuyang alkalde ay isang Inevilla. Nagtataka si Ella na kahit nabukang bibig ng mga tao ang pangalang Inevilla, ay hindi naman niya nakikita ang mga ito. Maging noong nag-eleksyon ay walang Inevilla na nangampanya. Basta noong nag-eleksyon, palibhasa ay wala namang kalaban si Horacio Inevilla, ito ang nanalo. Lilan lamang sa kanyang mga kababayan ang nakapasok sa loob ng mansyon, ngunit ang ilang nakapasok ay nagsasabing mabubuting tao naman daw ang mga Inevilla. Ngunit may ilan din naman na hindi sumasang-ayon. Kaya naman hindi malinaw sa kanya ang lahat. Karaniwan na rin kapag may natanawan silang helicopter sa kalangitan na didiretso sa mansyon. Ang konklusyon ng lahat, dumating na ang isa sa mga Inevilla o kaya ay sinundo. Hindi rin naman niya iniisip ang tungkol sa mga ito. Basta ang alam niya, masaya sila ng kanyang mga magulang sa kanilang simpleng buhay. Ang ama niya ay isang mangingisda at ang ina naman niya ay isang simpleng may bahay. Nakakakain sila ng 3 beses isang araw, nakakapag-aral siya, at kapag mayroong okasyon ay nakapagluluto pa ng pansit ang nanay niya. Simple lamang ang buhay nila subalit masaya naman siya. Lalo na nga at naroon si Ramon na palagi niyang kasakasama. Anak ito ni Mang Pedrito, ang karpintero ng isla. Ang ina naman nito ay maagang nasawi. Kung tutuusin ay nakakaraos naman silang lahat na nakatira sa isla sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ang pangingisda ang pangunahing trabaho ng mga taga roon. Ang nahuling isda ay karaniwan ng dinadala sa bayang di kalayuan doon. Ang iba naman ay nagtatanim at ang mga pananim ay dinadala rin sa kabilang bayan. Ang wala sa isla ay ospital. Wala rin doong doktor o dentista, ngunit dahil bihira naman ang nagkakasakit ng malubha, ang mga simpleng halamang gamot ni Nana Iluding, ang naturingang albularyo ng isla ay sapat na. Nang araw na iyon ay nasa bahay ni Ella ang matalik niyang kaibigan at kaklase na si Gracia. Nagpapaturo ito sa kanya ng leksyon dahil mahina ito sa math. Ella, paano nga pala ita-transform itong mixed numerals? Ang hirap-hirap naman nito, reklamo pa nito habang nagkakamot ng ulo. Simple lang naman yan, Gracia.
At ipinaliwanag niya rito ang lahat. Halos mag-iisang oras na itong nagpapatulong sa kanya ay hindi pa rin ito naunawaan ang lahat. Nahihirapan na rin siyang magpaliwanag dahil lahat yata ng style ay sinubukan na niya. Hanggang sa may kumatok sa pinto. Binuksan niya iyon at bumungad sa kanya si Ramon. Nakangiti ito. "O, ano nang ginagawa ninyo?" tanong nito. "Nag-aaral, ano pa?" tugon niya. Nangingiti pa rin siya kapag naaalala ang insidente noong tinuli ito. Matagal na iyong lumipas ngunit malinaw pa rin sa kanyang isip. Mahigit 2 taon na rin iyon. "Ikaw, Ramon, wala ka bang assignment?" tanong naman ni Gracia rito. "Tapos na." "Napakadali," biro nito. "Yabang mo, Ramon," ingus niya na ikinatawa naman nito. Kalimitan na itong nasa kanila tuwing hapon. Pinanindigan nito ang sinabing liligawan siya. First year na siya at ito naman ay third year high school. "O, dinalhan ko kayo ng singkamas." Ipinatong nito ang singkamas sa mesa saka naupo na rin sa silya. "Ano ba yan?" tanong nito kay Gracia. "Improper fractions." "Hindi ko nga makuha angal pa nito." "Madali lang yan." "Hindi ba ninyo na-discuss yan noong grade 6, ani Ramon?" "Na-discuss kaya lang hindi ko talaga makuha," sagot ni Gracia. Tinuruan ni Ramon ang kaibigan niya habang siya naman ay nagtungo sa kusina at nang magbalik ay may dala ng kutsilyo at bagoong. Habang nakikinig sa dalawa ay panay ang kain niya ng singkamas. "Hoy, mamigay ka naman," tudyo sa kanya ni Ramon. "Hindi ko naman inaangkin ingus niya. Natawa ito sa kapinisil ang baba niya. "Pahingi ha." Kumuha na rin ito habang si Gracia naman ay itinigil na rin ang ginagawa at nakisalo sa kanila. "Alam na ba ninyo ang balita?" ani Gracia, sabay subo ng singkamas. "Ano balita?" halos magkapanabay nilang tanong ni Ramon dito. Naghahanap daw ng katulong ang mga Inevilla, pagbabalita ni Gracia. Palibhasa ay naging misteryoso na ang dating ng mga Inevilla, kaunting balitang ganoon ay malaking bagay na sa mga karaniwang tao na tulad nila. Bukod pa roon, noon lamang nagpahanap ng katulong ang mga ito sa isla. Balita nga na maski katulong ay kinukuha pa ng mga ito sa Maynila. Magandang balita yon. Siguro naman malaking magpasweldo ang mga Inevilla. Makakatulong din iyon kung sino man ang matatanggap, ani Ramon. Mag-a-apply yata ang inay, ani Gracia. "E di malalaman na natin ang hitsura ng loob ng mansyon," anya. "Kung matatanggap si inay." Sumubo pa ulit si Gracia ng singkamas saka ito nagpaalam. Naiwan sila ni Ramon doon. Nailang siya nang mapansing tinititigan siya nito. "Ano ba, piksi niya? O masama ba nang tingnan ka?" nakangiting tanong nito. "Para naman kasing mangungutang ka kung makatingin Natawa ito. "Bakit naman ako mangungutang? Kahit naman paano, nakakahiyang mangutang sa nililigawan. Ang bata-bata pa natin, Ramon. Sabi nga nila wala sa edad yan." Bakit si Tandang Bining ang asawa ngayon si Mang Carpio? Tukoy nito sa parehang kakakasal pa lamang. Mahigit 50 na si Tandang Bining at ang napangasawa nito ay edad 30 pa lamang. Pero pareho na silang matanda 12 pa lang ako. 15 ka pa lang, katwiran niya. Anong edad ba tamang manligaw sa'yo? Kapag dalaga na ako. Kailan yon? Basta. Alam ko na. Kapag nagkaroon ka na ng dalaw. Ganoon nga pala yon. Ang lalaki, binata na kapag binyagan na. Ang babae naman, dalaga na kapag nagkaroon na ng buwan ng dalaw, nangingiting sabi nito. Hindi po iyon Humalukip-kip siya. Kapag 18 na ako, saka ako magiging dalaga. Napakamot ito sa ulo. Ang tagal panon, Ella. 6 na taon pa. Maawa ka naman sa akin. Natawa siya sa ekspresyon ng mukha nito, tila nalugi. Kung gusto mo talaga akong ligawan, maghihintay ka. Sige na nga. Kahit ano para sa iyo. Teka, hindi ba pwedeng tumawad kahit mga ilang taon lang, giit nito. Akala ko ba kahit ano? Ang akin naman kung makakalusot lang. Muli itong nagkamot ng ulo. Natawa na naman siya. Asiwa rito ang umakto ng ganoon. Ito kasi iyong mukhang sigurado sa sarili at alam niyang totoo naman iyon. Matalino ito. Sabihin mo nga sa akin, Ramon. Bakit ako? Diba, crush ka naman ni Matilda, tukoy niya sa kaklase nitong babae na balitang may gusto rito. Maganda si Matilda at matalino rin.
Sa pagkakaalam niya, valedictorian si Ramon, si Matilda naman ang salutatorian nang magtapos ang mga ito sa elementarya. Crush nga niya ako pero hindi ko siya gusto. Ikaw lang ang gusto ko eh. Kinilig siya sa tinura nito. Crush din naman niya ito. Ito ang pinakagwapo sa eskwelahan nila. Pakiramdam nga niya ay napakaswerte niya at sa dinami-rami ng nagkakagusto rito ay siya pa ang napili nitong ligawan. Iyon nga lang, hindi niya ito masagot-sagot dahil nga kapwa pa sila napakabata. Palaging habilin sa kanya ng kanyang ina na huwag tumulad dito na maagang nakapag-asawa. Mataas ang pangarap nito para sa kanya at nais niyang tuparin iyon. Nais niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kahit walang kolehiyo sa Patrial, ayon na rin sa kanyang ina ay pipilitin nito at ng kanyang ama na papag-aralin siya sa kabilang bayan kahit pa nga mahirapan ang mga ito. Sige na nga, naniniwala na ko sa iyo. Pero maghintay muna tayo ha, Anya. Wala na akong masabi. Itinaas nito ang magkabilang kamay bilang pagsuko. Pero, ipangako mo na kapag dumating ang panahong iyon, una ako sa pila ha. Napangiti siya sa katumango. Sa susunod na kabanata, asahan ang pag-usad ng kwento sa pagitan ni Ella at Ramon habang unti-unting lumalalim ang kanilang samahan. Maaari ring ipakita kung paano makakaapekto sa buhay nila ang pagbubukas ng oportunidad na makapasok sa mansyon ng mga Inevilla. Kaya abangan natin,